Magsisimula ang ating kwento sa isang lugar kung saan ang paligid ay kulay dugo na kahit ang buwan kulay dugo rin ang sinag nito. Sa isang lugar may mga sandata at watawat na nakakalat na animoy, isang lugar ng labanan. Kahit saan lumingon ay makikita ang mga mantil ng dugo kung saan-saan. Sinabi ng isang kawal na duguan at malapit nang mamatay sa kanyang kasama na tumakas na ito para sa kanya buhay. Sinabi ng commander na marami saksak ng sandata sa kanyang katawan na ang lahi ng mga tao ay hindi mabubura, makakaligtas at hindi sumusuko. Ngunit sa huli ang ating bida ang nanatiling buhay sa mga taong nakipaglaban. Lumitaw ang isang lumilipad na demonyo sa himpapawid habang sinasabi nito na kahit ang mga martial god mula sa lahi ng mga tao ay mahihina, madaling mapatamba kahit sa isang tira lang. Sabay tanong nito sa taong natitirang buhay na kung ano na ang gagawin nito. Ayon sa demonyo na ang sino mang hindi marunong ng martial arts ay ang magagawa lang ay magtago sa likod ng iba, walang kwentang nilalang. Maya-maya pa ay sumugod na ang mga naglalakihang nilalang patungo sa taong natitirang buhay kasabay ng paglindol mula sa mga yabag ng mga ito. Nagsalita si Jishan ng Demon Emperor, tinanong nito ang tao na kung paano nito siya lalabanan. Natakot si Qin Feng sa pressure na kanyang nararamdaman. Napangiti na lang ito habang tumutulo ang luha. Mapasabi na lang ito na paano ito nawala ng kabuluhan ng Pill God na naubos ko ng habang buhay ng 1000 taon. Sabi pa nito na hindi man lang siya natuto kahit ang pinakamadaling martial arts. Lumakad pasulong si Qin Feng para harapin ang mga demonyo. Bigla siyang may isinubo na isang dilaw na pills. Kasunod ng paglalabas ng napakalakas na aura sa kanyang katawan. Sabay sinabi ni Qin Feng na magsilapit ang mga ito anggad namang umatake ang mga halimaw kay Qin Feng. Sinabi ng ating bida na ako si Qin Feng lumaban sa mga hanimo hanggang kamatayan. Natalo ng ating bida ang mga halimaw at kasalukuyan na niyang hinarap ang Demon Emperor na Si Jishan. Subalit sa isang iglap lang madali nitong natalo si Qin Feng sa isang saksak lang ng kamay sa ating bida. Pasok sa katawan ni Qin Feng, halos mawasak ang dibdib nito sa laki at lakas ng kamay ng halimaw. Unti-unting bumabagsak ang ating bida habang sinasabi na kapag siya ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay aaralan niyang mabuti ang Pill cultivation at ang martial arts. At isang kulay berdeng kwentes ang lumiwanag na imulat ni Qin Feng ang kanyang mga mata at nagtataka kung nasaan siya hinawakan at tinitigan niya ang berdeng kwentes. Bumalik sa alaala niya ang nakaraan, isang magandang babae. Napahawak si Qin Feng sa kanyang ulo. Bumalik sa alaala niya yung panahong siya ay nalumpo dahil sa lakas ng martial arts ni Lin Xuan. Siya ay nakaluhod na nung mga panahong iyon dahil sa lakas na puwersa ng martial arts ni Lin Xuan. Habang siya ay nakaluhod sa harap ni Lin Xuan, tinanong niya kung bakit nagawa sa kanya ito ng dalaga gayong sila ay malapit ng magpakasal at hinawakan ng dalaga ang mukha ng lalaki at sinabi, nakipagkasundo lang ako sa iyo na magpakasal dahil nais ko lang magkaroon ng proteksyon mula sa pamilyang Qin. Turan pa nito habang nakangiti sa lalaki. Noon ako ay nasa mataas na posisyon ng 3 dakilang sekta ng Yayaw Palace kaya wala ka na halaga sa akin. Nanlaki ang mata ng binata sa narinig. Ala ang lahat. Nagliliwanag ang buong katawan ni Qin Feng dahil sa pagpapalakas niya ng kapangyarihan ng Pill cultivation at martial arts. Habang inaalala ang nakaraan, lumabas ang napakalakas na puwersa sa mga kamao ni Qin Feng. Patuloy na nagliliwanag ang mga kamao ng ating bida habang sinasabi na kailangan kong mapalakas pa ang martial arts upang hindi na maulit ang pagkalipol ng Senki Continent at hindi matalong muli ang sangkatauhan. Hinagkawan muli niya ang berdeng kwentes at sinabi, salamat sa iyo Jade Mirror, at binigyan ng pagkakataong mabuhay muli ating bida para matutunan ng mahusay ang Pill cultivation at ang martial arts upang sa sunod na paghaharap namin ng mga halimaw at ang magkapatid na Lin ay di na ako madadaig. Wika nito sa sarili. At ang ating bida ay kumpiyansa na matatalo na niya ang mga kalaban. Humahanggos na dumating ang isang tao. Ito ay si Qin Sandui, ang Guardian Commander ng Qin Family Medicinal Garden, at sinabi, ang Master, mayroon tayong suliranin. Si Lin Lang, ang panganay na anak ng Lin Family, ay nasa Medicinal Garden at nanggugulo. Ikaw ay nais niyang makita, ang wika pa nito. Ang panganay na kapatid ni Lin Xuan, at bumalik na muli sa alaala niya. Siya ay dinuro-duro ni Lin Lang at ipinahiya at pinagtawanan at ipinamukha sa akin na mahina ako. At sinabi niya kay Qin Sandui, halika puntahan natin si Lin Lang. Akmang tatanggi si Qin Sandui ngunit hamakbang napasulong ang mga paa ni Qin Feng. Ang langit ay kulay asul at maaliwalas at isang malapalasyo ang nakatayo sa gitna ng mga bundok. Ito ang Medicinal Garden.
Isang mayabang na lalaki ang may dalang pamaypay ang tumatawa. Ito ay si Linlang. Si Linlang ay first-class alchemist. Ito din ang nakakatandang kapatid ni Lin Xuan ang nandaya at tumalo sa ating bida sa paligsahan. Nagyayabang ito na nasa mataas na posisyon na nangyayaw palas ang kanyang kapatid na babae. Tumawa lang ang ating bida at sinabi, "Pinagyayabang mo ang kapatid mo." Gayong gumamit siya ng pandaraya para manalo sa competition at ako ay kanyang tinalo dahil sa pandaraya. Wika ni Qin Feng na patuloy sa paghakbang palapit. Nanlaki ang mga mata ni Linlang at gulat na gulat sa narinig. Sa totoo lang ipinagkatiwala lamang sa pamilya Lin itong medicinal garden dahil sa kasunduan ng kasal namin ni Lin Xuan. Pagpapatuloy pa ng ating bida at ngaon wala na ang kasunduan. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para bumalik pa dito? Nang uuyam na tanong ni Qin Feng habang ang mga labi ay nakangiti na may pang-uuyam sa mukha. Namula sa galit ang mukha ni Linlang at nagtawanan naman ang mga tao sa paligid sa narinig. Pero sa kabila ng narinig pilit ngumiti ni Linlang at sinabi, "Natalo ka ni Lin Xuan sa competition dahil ikaw ay mahina." Sigaw pa nito habang tumatawa. Iwinagayway ni Qin Feng ang kanyang kamay at parang ginagaya ang pamaypay ni Linlang at nang uuyam na sinabi, "Magkatulad kayo ng kapatid mo Mandaraya." Habang nagsasalita si Qin Feng tinutukan ng mga kawal ng sibat si Linlang pati na ang mga kasama nito. Nagsalita si Linlang, "Sandali lang Qin Feng, alam mo ba na isang buwan na lang ang kailangan para mangyelekta ng spiritual herbs par sa Qin family headquarters?" Naghikab lang si Qin Feng at sinabi, ano naman? Gusto mo bang makipagpustahan sakin? Tanong ni Linlang, "Kapag nakumplito mo ang spiritual herbs ngayong taon ibibigay ko na sayo ang iron mine ng aming pamilya pero ang medicinal garden ay mapupunta na sa akin. Payag ka na?" Tanong ni Linlang na ang mukha ay masaya at umaasa na papayag si Qin Feng. Si Qin San Kui ay nakangiti habang iniisip na anong palagay ninyo sa young master ay maloloko nyo. Hindi yan basta papayag. "Sige, payag ako," ang wika ni Qin Feng. Nanlaki ang mga mata ni Qin San Kui at hindi makapaniwala sa narinig na pumapayag ang binata sa kasunduan. "Bakit ka pumayag?" Tanong nito. Nagtaka din si Linlang, sa isip niya ay nagtatanong at hindi makapaniwala. Isang papel ang ng kasunduan ang kanilang nilagdaan. Katulad pa din pala ng dati si Qin Feng, madali pa ding lokohin ang nasa isip pa ni Linlang. Masayang-masaya ito na umalis habang hawak ang papel ng kasunduan. Si Qin San Kui naman ay napahawak sa noo at sinabi sa isip, tapos na mapupunta na sa wala ang medicinal garden. Tumalikod ito kay Qin Feng, hawak pa din ang noo at pabulong na sinabi, "Akala ko si young master ay natuto na, pero ganun parent pala. Para parent siyang bata kung mag-isip." Biglang humarap si Qin Feng na nakatawa at sinabi, "Parang bata." Narinig pala nito ang sinabi niya. Sa pagkakataong ito malalaman niya kung sino ang boss habang sinasabi na nakangiti na parang bata. At muli pumasok siya sa silid at muli niyang pinag-aralan ng concentration sa pill cultivation at nagliliwanag ang buo niyang katawan dahil sa aura na lumalabas sa kanya at bigla siyang umubo na may kasamang dugo, ngunit napangiti pa siya. Itong dugo na ito unang habang nakaupo pa din at ang mga kawal niya ay nasa gilid. Dumating ang balita na ang pag-iipon ng mga halamang gamot ay hanggang kalahating buwan na lamang, ang pangungulekta ay matatapos na sa loob ng 10 araw. Pagpapatuloy pa ni Qin San Kui, hindi pa din tumatayo si Qin Feng sa pagkakaupo.